Biyahing Kapitolyo, sabay-sabay, na-na-na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Wala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw. Sama-sama, lakad tayo. Sa hakbang ng lalawigan, ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Talino sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batanggenyo. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, may kwento ng pag-asa at pagbabago. At sa bawat stopover, serbisyong may puso ang hatid namin sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe, may dalang bagong pag-asa. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong mukha ng ating ugnayan. Mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, samahan niyo po kami ngayong araw ng Biyernes para sa isa na namang makabuluhang talakayan na nakalaan sa public service. Ito po ang opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang palalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Talino at puso. Ayan, magandang umaga Batangas. Ako po ang inyong lingkod, Tala Cabello. Hello, good morning, good morning. Ako naman po si Almira Elaine Valer. Ayan, at upang simulan po ang ating programa ngayong araw, balikan muna natin ang ilan sa mga mahalagang kaganapan at serbisyong naihatid ng pamahalaang palalawigan ng Batangas para sa mga Batanggenyo nitong nagdaang araw. Ayan, syempre una na nga po, pinangunahan ni Governor Vilma Santos Recto ang sinagawang flag raising ceremony ng pamahalang panlalawigan ng Batangas noong ika-22 ng Hunyo 2026 bilang hudyat ng panibagong linggo ng paglilingkod para sa mga Batanggenyo. Sa naturang aktibidad, pinangasiwaan ng Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office o ang tinatawag po nating PCLEDO ang pagbibigay pugay sa bandila ng Pilipinas. Matapos ang seremonya, naghatid ng ulat si PCLEDO Head Ginang Celia Atienza kung saan kanyang ibinahagi ang mga mahalagang tagumpay at milestone accomplishments ng kanilang tanggapan. Lalo na sa patuloy na pagsuporta at pag-agapay ng Kapitolyo sa mga kooperatiba sa lalawigan. Samantala, patuloy din kinilala ng Kapitolyo sa pamamagitan ng Provincial Human Resource Management Office o PHRMO ang mga kawani na nagpamalas ng kahusayan at nagbibigay ng karangalan sa kanilang larangan. Kaugnay nito, ginawaran ng pagkilala si Architect Xavier De Leon ng Provincial Planning and Development Office matapos niyang matagumpay na maipasa ang Environmental Planner Licensure Examination. At ngayon naman nga po, tunghayan naman natin ang ilang mga naging tampok o mga naging kaganapan ng nakaraang Lunes sa ating pong flag ceremony. Ito nga po ay ang pagdiriwang ng Father's Day at ang pagkilala sa mga natatanging miyembro ng Batangas Provincial Choir. Sa lahat po ng ating pong mga ama, tatay, papa, daddy, yan po ang ating pong sandigan ng isang pamilya. So sa lahat po sa ating pong mga empleyadong ama, mabuhay kayo, Happy Father's Day sa inyo pong lahat.
at natin nga pong natunghayan at narinig ang ating King's Choir delegation mula po sa Stonyhurst Southville International School sa Malarayat. At speaking of mga kabataang nagbibigay inspirasyon sa ating lalawigan, pakinggan naman po natin ang isang kwento ng sipag, tiyaga at tagumpay sa ating segment na #Kwentong Scholar. Minsan po naisip ko na huminto dahil yung scholarship po na meron ako is hanggang senior high school lang po. Nakatira po ako sa Barangay Balaytige sa bayan ng Nasugbu. Dalawa po kami magkapatid. Ang nanay ko po ay nagtatrabaho bilang caretaker at ang tatay ko naman po is mangingisda. Malayo po ang aking nilalakad papunta sa sakayan pero hindi pa po sigurado kung may masasakyan. Madalas nalilate po ako sa aking klase. Nung nalaman ko po na pupunta po dito ang educational team, sobrang saya ko po at sobrang nagpapasalamat. Alam niyo po na malaking bagay po ang educational assistance dahil bukod po sa pambayad sa bayari sa eskwelahan, nakakapandagdag din po ito na pambili po ng bigas na may maisasaing na po kami. Para sa pamahalaang panlalawigan at sa mahal na gobernadora, maraming salamat po. Pag-iigihin ko ang aking pag-aaral at magbibigay ng inspirasyon para sa aking kapwa kabataan. Muli, ako si Jackie Hermaniez, isang proud Batanggenyo scholar. Talino at puso. Ayan, at natunghayan nyo nga po ang kwento ng isa sa ating mga scholar dito po sa Batangas at kasamang Almira. Nakakatuwang isipin na kahit napakahirap nung pinagdadaanan niya para makapunta sa eskwelahan, ay tuloy-tuloy pa rin siya sa pagsisikap makapag-aral lamang. At itong scholarship na binibigay po ng ating Governor Vilma Santos Recto at ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ay malaking tulong para sa kanilang gastusin, lalo po sa kanilang pag-aaral. At yan nga, para po sa iba pang mga balita, matagumpay na isinagawa ng Empowering and Reaffirmation of Paternal Ability Celebration 2026 na pinangasawaan po ng Provincial Social Welfare and Development Office. Katuwang ang Batangas ERPAT Federation bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga ama ng pamilya at komunidad. Nagbigay po ng kanyang inspirational message si Governor Vilma Santos Recto kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng responsableng pagiging ama at ang mahalagang ambag nito sa paghubog ng matatag na pamilya. Isa sa mga tampok ng pagdiriwang ang Notable Batanggenyo Awards 2026 na kumilala at nagbigay ng parangal sa mga natatanging ama na nagsisilbing huwaran. Kabilang nga po dito si Reverend Father Leonido Noni C. Dolor sa ating poong Faith-Based Service and Spiritual Leadership, Attorney Victor Reginald R.D. Dimacuja for Social Service and Civic Engagement, Mr. Charles Solano for Business and Entrepreneurship, Mr. Luis Alfred L.A. Tenorio for Sports and Youth Development, PB Gen Dennis A. Esguera for Peace, Safety and Disaster Response, Dr. Norberto June M. Malibiran Jr. for Health and Medicine, and Dr. Tirso A. Ronquillo for Education and Academe. And syempre po, hindi po natin makakalimutan si Attorney Hernando Nani Perez for Legislation, Judiciary, and Executive. Yes, sa pamamagitan po ng pagkilalang ito, patuloy na itinatampok ng pamahalaang palalawigan ng Batangas ang kahalagahan po ng kahusayan, integridad at paglilingkod sa lipunan. Ang mga pinarangalan po ay nagsisilbing huwaran ng mga pagpapahalagang nagpapatibay sa pagkakaisa at patuloy na pag-unlad ng lalawigan ng Batangas. Kasunod nga po nito ay ginanap naman ang ERPAT Cook-Off Challenge, isang patimpalak na nagbigay ng pagkakataon sa mga ama na maipamalas po ang kanilang husay, pagkamalikhain at pagmamahal sa pagluluto. Syempre, hindi lang yung mga nanay natin kasamang Almira, yung magaling magluto, pati syempre yung mga ERPAT natin. Ayan, at narito nga po ang tinanghal na nanalo sa ating ERPAT Cook-Off Challenge. For third place, galing po yan sa Malvar, si Chester Alan R. Laloma. Sa second placer naman po natin sa San Pascual, si Ramon A. Manalo. At syempre,
Ang tinanghal nga po na ating first placer ng Airpot Cook-Off ay ang sa Cuenca, si Maximilian G. Mauleon. Congratulations po sa inyong lahat. Congratulations po at maibahagi ko lang kasamantala, si Sir Maximilian ay nag-struggle pa nung sa unang part ng kanyang sa cook-off challenge. Tapos siya pa pala ang itatanghal na first place. Kaya congratulations po sa inyo, Sir Maximilian Mulenyo. At deserve na deserve nyo po ang ating pong prize. Siyempre, deserve din yan ng lahat ng mga Yes. sumali at nakibahagi sa atin nga pong cook-off. Pero yun po, sir, maraming salamat po sa inyong pakikibahagi at congratulations po. Yes, at sa pamamagitan nga po ng Airpod Celebration 2026, muling pinagtibay ng pamalampalalawigan ng Batangas ang pagpapahalaga sa importanteng papel ng mga ama sa paghubog ng mga pamilya na may malasakit, pagkakaisa at katatagan. Patuloy rin po itong isinusulong ang mga programang nagbibigay pagkilala, inspirasyon at suporta sa mga Batanggenyo nagsisilbing haligi ng kanilang tahanan at ng komunidad. Tunghayan po natin ang ilan sa mga naging kaganapan sa pagdiriwang na ito at kung paano patuloy na kinikilala ng mahalagang ambag ng mga ama sa ating lipunan. Happy Father's Day, Airpods! Ating mga ama ay tumatayo pong leader at pader ng isang pamilya. Please keep up the good work. At sila ho ay magsilbi sana nating inspirasyon at maging kabalikat natin para tulungan ang mga kababayan nating Airpods na nangangailangan ng suporta. Lalapit ako sa kanila. Happy Father's Day and my advance congratulations sa ating pong mga notable Batanggenyos. Talino at puso. Samantala, Kapitolyo at private hospital sa Batangas lumagda sa isang MOA para sa mas pinalakas na healthcare services. Isang mahalagang hakbang tungo sa higit na pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan ng lalawigan ng Batangas ang naisakatuparan matapos formal na lagdaan ng pamahalaang palalawigan ng Batangas at ng mga pribadong ospital sa iba't ibang distrito ng probinsya ang Memorandum of Agreement para sa mas matatag na healthcare partnership at pagpapalawak ng medical assistance para sa mga Batanggenyo. Isinagawa ang ceremonial signing noong June 22, 2026 sa Bulwagan ng Batangan, Provincial Capital, Batangas City. Na pinangunahan naman po ni Governor Vilma Santos Recto kasama mga opisyal na pamahalaang panlalawigan ng Batangas at mga kinatawan ng mga pribadong ospital. Panoorin po natin. Mga pribadong ospital, katuwang ng Kapitolyo ng Batangas sa mas pinalakas na healthcare service. Breaking news! Isang malaking hakbang para sa mas abot kaya at mas dekalidad na serbisyong pangkalusugan ang naisakatuparan sa lalawigan ng Batangas. Ngayong ika-22 ng Hunyo 2026, nilagdaan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas at mga pribadong ospital sa lalawigan ang isang Memorandum of Agreement o MOA para palakasin ang pagtutulungan sa pagbibigay ng serbisyo medikal sa mga Batanggenyo. Layunin ng kasunduang ito na mapalawak ang access sa healthcare, mapabilis ang medical assistance, at matiyak na mas maraming mamamayan ang makakatanggap ng kinakailangang serbisyong pangkalusugan. Sa pamamagitan ng pagkakaisang ito ng pampubliko at pribadong sektor, mas magiging matatag ang sistemang pangkalusugan ng lalawigan. Isang makasaysayang kasunduan para sa mas malusog na Batangas. Talino at puso. Ayan, at sama-sama nga po nating tuklasin ang ganda, kultura at natatanging turismo ng Batangas naman po sa paglahok ng lalawigan sa Central Philippines Tourism Expo 2026 o ang ating pong CPTEX 2026. Nagaganapin po mula June 26 hanggang June 28, 2026 sa
Ayala Mall sa Leonardo Valley, Santa Rosa City. Sa tema pong Timeless, Enchanting, Magical, inaanyayahan po ng pamahalang panlalawigan ng Batangas ang lahat ng maranasan ang mayamang kasaysayan, makulay na tradisyon, kahangahangan tanawin at mga natatanging destinasyong ipinagmamalaki po dito sa atin sa Batangas. Mula po sa mga pamanang kultura hanggang sa mga makabagong turismo at pasyalan, patuloy na pinatutunayan ng Batangas na narito ang lahat ng hinahanap na karanasan, malapit, abot kamay at tunay na kahanga-hanga. Kaya mark your calendars everyone na bisitahin po natin ang ating pong Batangas booth sa CPTEX 2026. Sama-sama po nating ipagmalaki ang lalawigan na tunay na #AllHereSoNear. Ayan, makakasama nga po natin dyan ang Batangas Province, kaya po maaari po, sinsayan po natin. At syempre, makikita nyo rin po kami dyan ni kasamang Almira sa Friday po yan. Or ngayong araw na po, Yes, mamaya-maya ngayong lamang araw. po. Ayan, at yan na nga po ang ilan sa mga halagang balita sa ating lalawigan. Ayan, at dahil nagsisimula na nga rin po ang tag-ulan at madalas nating nababalitaan ang epekto ng masamang panahon, mahalaga rin po na malaman natin kung paano mananatiling ligtas kung sakali pong magkaroon ng pagbaha. Tama ka, samantala, hindi lamang sapat na maging updated sa mga balita, mahalaga rin ang pagiging handa sa anumang sakuna. Kaya naman narito nga po ang ating Baha Safety 101 na mula po sa ating Civil Defense Philippines, kung saan ating tatalakayin ang mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng baha. Ayan na, syempre magsimula po muna tayo sa bago ang baha. Ano nga po ba yung mga kailangan nating gawin bago pa man po bumaha? Syempre, unang-una po, alamin po natin ang mga balita ukol sa lagay ng panahon at sa mga anunsyong pangkaligtasan po. Mahalaga pong manatiling updated sa mga ulat po ng pag-asa at mga abiso mula po sa lokal na pamahalaan upang maagap na makapaghanda sa posibleng pagbaha. Pwede nyo rin pong bisitahin ang PDRRMO po na atin pong Facebook page, pati rin po ang Batangas PIO Facebook page. At ikalawa naman po ay alamin natin ang sistema ng maagang babala at plano ng komunidad sa paglikas po kung sakaling magkaroon man ng baha. Tiyakin po nating alam kung saan po ang evacuation center, ano po yung ruta na dapat daanan, at ano nga ba yung mga senyales na ginagamit sa inyong komunidad para po kapag po may panganib sa baha. At syempre, ang pangatlo naman po ay makilahok po tayo sa mga pagsasanay at paghahanda ng mga komunidad para naman po bago po magkaroon ng sakuna. Ayan nga po ay yung pakikibahagi sa mga drill at seminar ay makakatulong rin po upang malaman ang tamang gagawin sa oras ng emergency at maiwan kung sakali pong maiwasan para po maiwasan ang pagkalito kapag may sakuna. Ayun, pang-apat po, siguraduhing ligtas ang iyong tahanan at ilagay sa mas mataas na lugar ang mahahalaga po nating kagamitan. Ang pagtaas po ng ating mga mahalagang dokumento, appliances at gamot at iba pang gamit upang maiwasan ang pagkakasira ng dulot po ng baha. Sa atin pong, syempre po mahalaga po sa atin ang ating mga documents at hindi po biro na tayo Yes, po ay ang hirap, no? mag-process ng mga documents na yun, atin po yung pinaghirapan. Kaya naman po, sa mga panahon po ng baha, atin din po itong unahin na ilagay sa safe na lugar. At syempre, Pwede sa plastic, ano natin, kung may envelope, or plastic Ziploc envelope, bags, Ziploc pwede bags. siya. Oo. Okay po. Ipang-lima po, bago po lumikas, isara naman po ang pangunahing linya ng kuryente, tubig at tangke ng LPG. Makakatulong po ito upang maiwasan ng aksidente tulad ng alam po ng pagkakakuryente, sunog, or pagtaas ng gas habang walang tao sa bahay. Ayun po, mahalaga po syempre ang ating pong mga linya po sa kuryente kasi po maaari po itong mag-cause pa ng emergency pa po or magkaroon po ng sunog sa ating lugar. Kaya naman po mahalaga po na atin po itong unahin na patayin habang nataas po ang ating baha. Pang-anim po, ilikas po ang ating pong mga alagang hayop sa ligtas na lugar o sa
mga itinatalagang evacuation site para po sa mga hayop. Huwag po nating kalimutang isama sa paghahanda ang mga alaga po nating hayop upang matiyak din ang kanilang kaligtasan sa panahon ng sakuna. Siyempre po, ang ating po mga pets ay parte din po ng ating pamilya at sila po ay living creatures po. Kaya po, kailangan po talaga natin na i-sure din po ang safety po nila. At kung di man po natin ito mga alagang hayop, kung may nakikita po tayo sa daan na mga animals po, stray animals po, tanggalin po natin sila sa mga leash nila or kung para po Totoo mailigtas yan. man nila yung sarili nila kung wala man makaligtas na ibang tao for them. Kahit po hindi natin pag-aari, kung nakikita nyo po na parang may mga nakalish pa rin po sa kanila o mga nakakulong, pakawalan po natin para ma-save naman po o magkaroon sila ng pagkakataon na ma-save ang kanilang sarili. Yes, sa ating mga stray dogs kasi may mga pamilya din sila. Nakakaawa. Oo. Alam mo, pag bumabagyo, laging sila yung, hindi naman lagi, pero madalas kasi Nane-neglect. talaga sila eh. Siyempre, ang uunahin natin yung mga tao, ilikas natin yung mga tao, pero sana meron tayong nakatuon pa rin sa ating mga alagang pets o yung iba't iba pong Stray mga pets. hayop. Yes. At pang-pito po, kapag inabusuhan po ng mga otoridad, agad na pong lumikas patungo sa mas mataas at mas ligtas na lugar. Huwag po nating intayin na kung kailan po mataas ang tubig, ay saka po tayo lilikas. Kasi mas lalagay po natin ang ating po mga buhay at risk. Kasi medyo struggling na tulungan ang mga tao na nasa delikadong lugar. Kasi kaya nga po tayo pinapalikas ng maaga kasi nasa delikado po kayong lugar. Kaya po, prevention po is better than pagsisisi. Than cure. Yan, cure. Ayun. At syempre naman po, habang bumabaha, ay manatili po tayo sa mga mataas at ligtas na lugar. Pwede po tayong manatili sa loob ng bahay o evacuation center at patuloy po na makinig sa mga panibagong balita at ulat ng panahon. Mahalaga rin po na manatiling alerto sa mga anunsyo upang malaman po kung may mga pagbabago ba sa sitwasyon at kung kinakailangan nga po na lumikas o manatili sa ligtas na lugar. Kasi kasamang Almira, kung meron kayo, kasi yung news naman ngayon, makikita na yun sa cellphone, makikita na po yan sa lahat po ng Online. ating social media platform. So, maaari po na doon na lang po tingnan po natin at maging updated po tayo. Sabi nga natin, be updated tayo dapat. Yes. Ayun. At kasamang Almira, huwag din nating hawakan yung mga kagamitang dekuryente kung ikaw ay basa pa o nakatayo sa tubig baha. Maaari pong magdulot ito ng matinding panganib tulad ng pagkakakuryente na maaaring pong ikapinsala o ikamatay. Siyempre, yung mga hazardous na maaari natin kasamang Almira na mahawakan ng aksidente, iwasan po natin. Kung maaari po, itabi na po natin lahat ng appliances natin sa matataas na lugar o kaya po dun sa lugar na hindi maaabot ng baha, just in case lang po, para po buhay pa rin po natin kasi ang nakasalalay dito kung sakali. Tama, kasamantala. At pangatlo nga po, huwag lumangoy o mamangka sa umaapaw na ilog. Ayan, wait lang. Ayan na, kasamang Almira. Kasi madalas talaga, nakikita natin ang mga Pilipino, nagsasaya pa sa baha. Oo, sis, nag-enjoy pa sila. Nasobrahan tayo sa pagiging resilient. Yes, nagla-live pa na sa TikTok, ganon. Minsan naman nga nakakatawa, pero again, yung paalala mo, Yes, huwag po tayong lumangoy o mamangka sa umaapaw na ilog. Maaari po ito kasing malakas po ang agos ng ating po tubig at may mga nakatagong panganib tulad na nga po ng mga debris, hukay o sirang istruktura na hindi po natin nakikita sa ilalim ng tubig. Wag po nating, alam ko po na may mga times talagang gustong tumulong ng mga tao. Kaya naman din, bukod sa yun nga sa mga nag-e-enjoy sa baha, may mga gusto talagang tumulong na tao at kailangan na talagang i-risk pero ang life make sure nila. po natin na well-equipped tayo na tumulong. Hindi yung baka po sa kagustuhan nating tumulong ay madisgrasya naman po tayo, ay mas malaki pong magiging problema pa kung sakali. Ikaapat po, huwag tumawid sa sapa o ilog kung lagpas tuhod na po ang tubig. Kasi ito din, maaari din na mabilis ang agos ng ating tubig na hindi natin malaya na tayo
madulas. Pwede tayong madulas o may matangay tayo sa agos ng ilog. Di po natin masasabi kung paano. Yes, madagdag ko lang kasamang Almira. Syempre may mga sakit din po tayo na pwedeng makuha kung sakali nga pong meron tayong mga open wound. Kaya mas okay na wag na po nating itry na sumulong pa po sa baha. Yes. Ikalima po, huwag maglakad o magmaneho sa mga lugar na lubog sa baha. Maari nga po na may mga bukas na kanal. Yan yung, yung sinabi ni Kasamantala na baka makakuha tayo ng sakit. Syempre, minsan yung mga kanal po natin umaapaw na kapag po baha. So, hindi po natin alam na baka may mga kuha tayo na sakit sa ating pong mga kanal. Ayan po. Ayan, kasamang Almira, syempre, kailangan din nating alamin naman yung pagkatapos ng baha. Ano nga po yung mga dapat nating gawin pagkatapos ng baha para manatili po tayong ligtas? Ito po, umalis lamang sa evacuation area at bumalik sa tahanan kapag po pinahihintulutan na ng mga otoridad. Tiyakin pong ligtas na ang lugar ay wala na pong banta ng panibagong pagbaha bago po bumalik sa inyong tahanan. Kasi syempre, napapansin natin pag mga sinasabing pinapalikas na, yung iba ayaw iwanan yung bahay nila eh. Gets naman po natin na mahirap iwanan, lalo't yun po ay naipundar natin at doon nga po tayo. At siguro, akala nung iba, baka hindi naman lumala, doon na lang sila. Pero mas okay pa rin po na yung kaligtasan natin, yung atin pong inuuna. Yes, at babalik po tayo sa ating pong preparation, yung bago po pa mangyari itong paglala ng ating bagyo na wag naman po sana, i-prepare na po natin ng lahat ng gamit kung kailangan po talaga nating likasin ang ating bahay. Yes. At syempre, ikalawa naman po ay ang ipagbigay alam sa kinauukulan ang mga natumbang puno, poste ng kuryente at iba pang panganib sa komunidad. Agaran po ang pag-uulat ay makakatulong upang mapabilis po na matugunan ang mga panganib at maiwasan ang aksidente. Syempre, kapag may nakita tayong punong tumumba, posteng tumumba, pag po yan ay bigay na po natin yung impormasyon sa mga kinauukulan, ay magagawa naman po agad nila yun ng paraan para naman po wala na pong mas maperwisyo pa. At ang pangatlo naman po ay siguraduhing tuyo at ligtas po ang mga outlet at kagamitang dekuryente bago po muling buksan ang kuryente. Kung kinakailangan nga po ay magpakonsulta muna sa isang kwalipikadong electrician upang masiguro po ang kaligtasan ng inyong tahanan. Yan, at napakahalaga talaga na i-check itong ating electricity kasi yun nga yung nabanggit ko kanina na pwede pa siyang mag-cause ng isa pang emergency para sa lahat at syempre panibago na namang proseso po iyon. Baka sa kagustuhan kasamang Almira na mag-charge ay ayun, makuryente pa. Oo. Tayo muna po ay, kumbaga ay tiis-tiis muna para po sa ating kaligtasan. Ano nga po? Ayun. Ang pang-apat po, suriin po ang bahay kung may mga pinsala at ipapaayos po agad kung kinakailangan. Atin pong tingnan kung may bitak o may sirang kisame o iba pang bahagi ng bahay na maaari pong magdulot ng panganib sa ating pong pamilya. Siyempre po, ang ating pong bagyo hindi po natin masasabi kung ito po ba ay lalakas, kung ito po ba ay titila na. Hindi po natin masasabi. So, kailangan po, pati po ang ating bahay ay ating pong i-check din para din po sa ating kaligtasan. Sa ika-6 po, Ikalima po, siguraduhin malinis at ligtas ang pagkain at inuming tubig. Itapon ang mga pagkaing nababad sa baha at gumamit lamang ng malinis at ligtas na inuming tubig upang maiwasan ang sakit. At syempre, pang-6 po, itapon ang naipong tubig sa mga lata, paso, gulong at iba pang lalagyan upang maiwasan ang pagdami ng lamok. Makakatulong po ito upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit na dala ng lamok tulad na nga po ng dengue. At syempre po, yan nga pong tubig nga po ay na hindi Wag malinis. nang ipunin. Opo, wag na po Oo. nating ipunin at kung wag din natin siya magandang Wag ding gamitin sa ipangligo. Oo. Yun na. Health is wealth, guys.
Ayan mga kabiyahe, ang baha nga po ay isa sa mga kalamidad na madalas nating nararanasan lalo na po tuwing tag-ulan. Ngunit sa pamamagitan po ng tamang kaalaman, maagap na paghahanda at pakikipagtulungan sa ating komunidad, marami po sa mga panganib na dulot nito ang maaari po nating maiwasan. Kaya naman, mahalagang tandaan ang mga hakbang na dapat gawin bago, habang at pagkatapos po ng baha. Ang simpleng pakikinig sa mga anunsyo, paghahanda ng ating mga tahanan, at pagsunod sa mga paalala ng mga otoridad ay maaaring makapagligtas ng buhay po natin. Huwag po nating hintayin na lumala ang sitwasyon bago kumilos. Ang pagiging handa po ay hindi lamang para sa ating mga sariling kaligtasan, kundi para rin po sa kapakanan ng ating pamilya, kapitbahay at buong komunidad. Habang nagpapatuloy ang panahon ng tag-ulan, manatili mapagmatsyag sa lagay ng panahon at agad na sumunod sa mga babala at abiso mula po sa mga kinakaukulan. Tandaan na mas mabuting mag-ingat kaysa po magsisipo tayo sa huli. Yes, kaya naman po sama-sama nating isulong ang kultura ng kahandaan at responsableng pagtugon sa panahon ng sakuna. Ayan, sa bawat pamilyang handa, mas nagiging matatag ang ating komunidad po. Muli, ito po ang ating paalala sa Baha Safety 101. Naway magsilbi itong gabay upang manatiling ligtas ang bawat Batanggenyo sa gitna ng anumang hamon ng kalikasan. Ayan, mag-ingat po tayong lahat, maging alerto at laging unahin ang kaligtasan. At syempre, tandaan natin ang ating VSR, Vigilant, Safe, and Resilient. Dahil sa panahon ng sakuna, ang kahandaan ngayon ay kaligtasan bukas. Ayan, at speaking of ulan, hindi naman nagpapahuli sa saya ang mga balayenyo sa isinagawang 67th Parada ng Lechon Festival sa bayan po ng Balayan. Basaan din to kasamang Almira. Totoo yan, kasamang tala. Sa kabila ng pag-ulan, nagmistulang bahagi nga po ito ng selebrasyon dahil mas lalong naging masaya at makulay ang tradisyon na basaan na tampok sa festival. Yan. Gusto ko yung ganun mo, yung totoo yan. Kasi lilipat sa'yo yung cam. May energy ka, totoo yan. Yes. Pagkatapos ng napaka-serious na topic natin, eto na yung saya. Ayan, mula nga po sa mga residente hanggang sa mga turistang dumadayo, nakaisa po ang lahat sa pagdiriwang na nagpapakita ng mayamang kultura, tradisyon at pagkakaisa ng mamamayan sa Balayan. At para masaksihan po natin ang makulay na parada, ang tradisyonal na basaan at ang masiglang diwa ng pagdiriwang, ayan, panoorin po natin ang video coverage ng 67th Parada ng Lechon Festival sa Balayan. 1, 2, 3. My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna, but can't stand to see me walk out the door? Don't try to fight the feeling, 'cause the thought alone is killing me right now. Thank God for mom and dad for sticking two together, 'cause we don't know how. You think you got it, oh, you think you got it, but got it, just don't get it, 'cause there's nothing at all. What makes it, then what makes it, then what makes it, then what makes it, then what makes it? Love the exception. So why are we so in denial when we know we're not happy here? Talino at puso. Ayan, at natunghayan nga po natin na naging kaganapan at kasayahan sa bayan po ng Balayan. Ang saya, parang gusto kong sumali. Ako Sa din. basaan, nakakatuwa. i-manifest natin na next year tayo ay Oo, maasahan. Totoo.
Yes. Kasi busy din kasi lahat. Dahil syempre nga po, ang ating Governor Vilma Santos Recto ay may mga aktibidad po na pinupuntahan. Kagaya nga po ng ating LGSF at syempre yung iba pa po niyang duties. At ayan nga po, kasamang Almira, may gusto ka ba bang batiin? Happy Wala. Father's Day. Happy Father's Day sa aking father at belated happy birthday. I love you so much. Yes. Belated happy birthday, Tito. Yes. We love you. Ang father ng lahat. Yes. Ayan, at dito na nga po nagtatapos ang ating pagbiyahe ngayong araw sa ating pong mga katiwala. Kung nais niyo pong pakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari niyo po itong balikan sa aming Facebook page sa Batangas PIO. I-like at i-follow na nga din po ang aming official social media accounts para po sa iba pang updates. Subaybayan at magkarinigan muli po tayo next week para sa panibagong edisyon at bagong papasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Siyempre, hindi din po natin makakalimutan ng ating technical team na kasama po natin bumiyahe ngayong araw at sa inyo po naming manonood na hindi bumitaw at patuloy na tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. At siyempre po, sa July 1 nga po ang ating pong Capitol on Wheels ay aarangkada po sa Malvar. Ayan, Yes, makita-kita po aabangan tayo din dyan. dapat yan ng ating taga Malvar. Ano nga tawag? Malvareños. Malvareño. Ayun. Ayun. Ayan, sa ngalan nga po ni Sir Jonathan Macaraig at ni kasamang Jane Elarmo Elagan at syempre po sa ngalan ni Governor Vilma Santos Recto at ng Pamahalaang Palalawigan ng Batangas, ito po si Tala Cabello. Ng isang pamalang may talino sa serbisyo, puso sa tao at lahat para sa Batanggenyo. Ito naman po si Almira Elaine Baler. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng ating pagpasada para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa Batanggenyo. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay iabot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Talino sa serbisyo. Kapitolyo.